dito muna ho tayo kay Bongo, no? Si Bongo pala ang naging tulay ng dating Pangulong Duterte at si Michael Yang di umano. Pakinggan ho natin itong balita na ito, mga kababayan. PNP Albayalde, nakakaano rin eh. Ayan, pakinggan po natin to. Medyo mahaba ho ito. To. Game. Okay. Ang sabi po ni General Albayalde ay may pending daw kayong kaso na drug-related maliban pa sa kayo po ay na-dismiss na sa pulisya dahilan sa umano ay nagbigay kayo ng AK-47 na mga baril sa New People's Army? Ayan. Si Albayalde po, mga kababayan, isa po sa PNP chief na iniimbestigahan po, mga bossing. No? Related po dito sa laban kontra droga. Tuloy. Kami, mga pulis, nanumpa kami. Paano ka magbibigay ng baril sa NPA? Ano naman yan eh. Itong si Chief PNP Albayalde, nakakaano rin eh. Napakasinungaling din eh. Si Albayalde daw. Alam naman lahat sa krami kung ano yung kaso namin sa AK-47. Ang kaso sa AK-47 is nagpalisensya, bumili ng may isang security agency na nabili ng ng AK-47. Okay. Legit. Binili, dumaan sa proseso. Nung makuha na yung mga baril, forward natin konti. Ito. So bayad ng custom. Oo, yung distribution sa baba ng mga street pusher, yun yung pinapatay kasi para pakita na galit. Para pakita na laban ako sa droga. Pero ang pinapatay niya yung maliliit. Pero yung maliliit. Yun, yung pa 20-20 mil, mga kababayan, mabilis ang pera. Saan nagagaling ang droga? Actually, ang droga is galing sa Myanmar. Nandun yung production site eh. Okay. Pero ang sindikato ay mga Chinese. Aba. Kumbaga, kabayan is Chinese ang sindikato, ang production nila is Myanmar dahil nagkakagulo sa Myanmar, maraming laboratory doon. Ang nagbibigay ng order kung paano i-distribute kung saan sa bansa is ang Chinese drug syndicate na nakabase sa China. Opo. At ang naging ang naging gateway nila sa atin sa Pilipinas. Sabi nga ni Pangulong Presidente ni Pangulong Duterte, si Michael Yang ay pagador niya ng mga negosyo. So, ano daw, si Michael Yang ang tirador niya ng mga negosyo? Tama ba ako? Ulitin ko nga konti. Atras natin. Chinese drug syndicate na nakabase sa China. Opo. At ang naging ang naging gateway nila sa atin sa Pilipinas. Sabi nga ni Pangulong Presidente ni Pangulong Duterte, si Michael Yang ay pagador niya ng mga negosyo. Pagador? So, sandali. Ano ibig sabihin ng pagador? Si Michael Yang ang gatekeeper ng droga. Saka si Alan. Tagatago ng droga? Pero siya ang economic advisor ni dating Pangulong Duterte. Ano ho yun? Parang pantakip lang? Ganun nga ho yun, mga kababayan, kung sakali. Para medyo para medyo may protection din kung sakali. Na ginawang economic advisor si Michael Yang mga kababayan, di ba? Middleman ang ibig sabihin ng pagador. No? Tuloy. Lang yun eh. Actually nga sinasabi ni Chief PNP Albayalde, bakit daw hindi? Sabi naman ni Sir Tony Ninobla, financier yung pagador. Medyo malalim na na yan. Tagabayad mukhang financier nga Hindi ko inimbestigahan kaagad kung meron na akong report. Ibinigay ko nga yung report sa kanila para humingi ng advice kung anong gagawin na susunod. Walang advice? Wala namang advice eh. Tapos paano may imbestigahan ng isang appointed presidential advisor on economic affairs na may mga security ng mga PSG? Wow. Grabe Paano ka magko-conduct ng surveillance sa isang tao na protected sa taas? Kaya nga, gumawa ako ng report para humingi ng advice sa kanila. Kaso, binigay na advice wala. Kaso, presidential advisor nga paano mo imbestigahan nga naman talaga yun? Baliwala yung inyong report. Talagang wala. Talagang binaliwala. Opo, okay. Kami pa yung inipit. At dahil nga sa ginawa namin, dahil dun sa report na yon, nagtago kami ni Paji dahil
Nagtago kami hindi dahil sa tinatakbuhan namin ng batas. Okay. Tinakbuhan namin ang threat sa amin kasi pinapapatay talaga kami. At proven naman na yan Oh. dahil nawala si Master Sergeant Liwanag Pero at okay. hanggang ngayon nawawala pa Pinapayari sila pag iniimbestigahan nila, mga bossing. Oo. si Captain Perote. Opo. Okay. Ito, hindi ko makakalimutan nito bilang isang broadcaster. Yung mapabalita, yung 2 magnetic lifters na nawawala. Anong nangyari doon? Actually, kabayan, ano yan yung magnetic lifter na nahuli sa Custom. Customs, MICP, ang information ay galing sa akin. Ibinigay ko kay Director Pardo sa Okay. kay Jimmy Guban. Okay. Kaya na-discover yung shabu na yan sa loob ng magnetic lifter sa MICP. Dahil sa informasyon ibinigay ko sa kanila. Okay. Pero bakit nawala yung isa? Actually, kabayan, ang sabi ng DOJ doon sa kanilang resolution, yung sinasabi mong dalawang magnetic lifter, ang binabanggit mo is yung nasa Cavite. Ang Aha. sabi ng DOJ, walang drogang nakuha doon. Kasi Alam talaga mo- namang walang nakuha eh. Okay. Ang nagsasabi lang naman na merong nakuha doon is yung K9 kasi umupo Oo. at inaano ni Director Aquino na talagang meron doon. Pero wala silang nakuha kahit 1 gramo. Kaya ang sabi ng DOJ doon sa kanilang resolution is walang kaso doon. Kasi nga walang nakuha ng droga eh. Oo. Medyo maayos pa si Director General Aquino. Ibinigay ko sa kanya information. Oh. Yung sinasabi naman about kay Pulong saka kay Attorney Carpio doon sa committee ni Congressman Barbers noon. Oh. Hinahanap ko yung kay Bungo eh. Connected na naman si Michael Yang diyan sa nakuha na yan doon sa Pampanga. Grabe, no? Puro Michael Yang ang konektado. Tapos presidential advisor ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pinagtatakaw ng taong bayan hanggang ngayon, parang wala lang. Si Michael Yang lagi nababanggit pero walang nangyayari sa kanya. Kasi nga po protected siya ni Presidente Duterte. Pero wala na ho sa kapangyarihan si Presidente Duterte. Oo, pero wala naman si Michael Yang dito. Yun. Tama, oo. Okay. Nasa labas ng bansa. Hindi siya nagpapakita. So, Okay. So, may pinakita ho kayo kasing parang flow ng droga, parang gano'n, kasama ng mga protector. Tama ba? Opo, meron po akong ginagawang diagram para Ayan. Diagram. Ay, parehas lang din eh, oh. Ito din yung linabas ni Garma eh, no? President Duterte, flow of payment. Ito yung reward system. Bato de la Rosa, Bungo, Edilberto Leonardo. Papunta sa mga babana, oh. Yun din. hindi po yan yung akin. Dito. Pero hindi ko pa napapinalize. Kasi nga po, yung napapanood ko sa quad ko, Oo. parang yung link ni Michael Yang sa ni Alan Lim is puro pababa. Yung connection nila sa Pogo, sa Parmali, sa ano. Pero siyempre, yung sindikato, meron silang protector eh. Kaya nga sila lumalawak yung kanilang galamay. Sabi ho lagi, yun nga, nangunguna sa matrix na yan, si Pangulong Duterte. Duterte. Parang sumasabi tuloy na siya ang #1 protector ng mga shabu dito sa Pilipinas. Tama ba sabihin nyo yun? Sa akin po, ang assessment, siya po talaga ang siya ang pinaka-protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Grabe, ano? Ang klase ang basic example niyan is si Michael Yang at si Alan Lim. Dahil minsan hindi man lang inimbitahan yan si Michael Yang ng PIDEA o ng PNP para Alam niyo po mga kababayan, isa lang po naiisip ko dito. Paano po kung BP Sara ang naging presidente natin? Tanong lang to ha. Tanong lang. Tingin po kaya natin mauungkat itong yung mga ganitong issue po mga bossing. Iiwanan na natin yung topic na yan na may katanungan. Kung ang naging kung ang naging presidente ay si BP Sara, lalabas po kaya itong mga issue na ito or tuluyan ng matatabunan mga kababayan. Anyway, tumungo ho tayo